Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Faye Corcuera at ngayong araw ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa katarata. Marami po sa atin, lalo na habang tumatanda, napapansin na nagiging malabo ang paningin. Minsan, ang iniisip natin, baka kailangan lang palitan ng salamin. Pero ang totoo, isa sa pinakakaraniwang dahilan ng paglabo ng paningin ay ang katarata. Kaya't importante po na alam natin kung ano ito, paano nagkakaroon nito at ano ang pwedeng gawin para gumaling? So ito po ang ating mata. Ang mata po natin ay parang kamera. May cornea sa harap. Ito ang malinaw na takip. Sa gitna naman ay may pupil na parang butas kung saan pumapasok ang liwanag. Ang iris naman, ang makulay na bahagi. Sa ating mga Pilipino ay brown. Ito ang kumokontrol sa laki ng pupil. Sa likod ng pupil makikita ang lens o lente ng mata. Ito ang tumututok ng liwanag papunta sa likod ng mata, sa retina, na siyang nagpapadala ng larawan sa utak. Ngayon, ang katarata ay nangyayari dito mismo sa lens o sa lente. Kapag malinaw ang lente, malinaw din ang paningin. Pero kapag ito ay naging malabo, parang may hamog o ulap na nakaharang, ay dito na po nagsisimula ang katarata. So ano po ba ang katarata? Ang katarata po ay ang paglabo ng lente ng ating mata. Isipin ninyo na parang bintana na dati malinaw, pero habang tumatagal, nagkakaroon ng hamog o dumi. Dahil dito, hindi na makapasok ng maayos ang liwanag sa loob ng mata, kaya lumalabo ang ating paningin. Pwede itong makaapekto sa iisang mata lang o kaya naman sa pareho. Paano ba nabubuo ang katarata? Sa normal na mata, malinaw ang lente. Ang trabaho ng lente ay parang lens ng kamera. Siya ang tumutulong para makafocus tayo sa mga bagay. Kapag malinaw ang lente, malinaw din ang larawan na pumapasok sa retina. Habang tumatanda, unti-unting naiipon ng mga protina sa loob ng lente. Ang mga protinang ito ay nagdudulot ng parang malabong patse o ulap sa lente. Sa una, maliit lang at halos hindi nararamdaman. Pero kalaunan ay mas lumalaki at mas kumakalat. Kapag may katarata, ang lente ay nagiging maputi o malabo. Unti-unti itong nagbabara sa liwanag, kaya kahit anong salamin ang suotin, lumalabo pa rin ang paningin. Hindi po ito bigla-bigla, kundi dahan-dahan at mas napapansin habang tumatagal. Maraming sintomas ang katarata. Malabong paningin kahit bagong salamin. Pangalawa, hirap magbasa ng maliliit na letra kahit malapit lang. Pwede ring mahirapan sa gabi. Halimbawa, nagmamaneho tapos biglang nakakasilaw ang mga ilaw ng kasalubong na sasakyan. Pansin din ang pagiging sensitibo sa liwanag o glare. Madalas din mapapansin na palagi na lang nagpapalit ng grado ng salamin pero hindi pa rin malinaw. May ilan ding nakakakita ng parang halo o sinag sa paligid ng ilaw. Kapag may isa o dalawa sa mga sintomas na ito, maganda magpatingin na sa ophthalmologist. Ano ba ang mga sanhi at risk factors? Pinakakaraniwan pong sanhi ay ang pagtanda. Habang tumatagal, natural na nagiging cloudy ang lente. Pero hindi lang edad ang dahilan. Kung may diabetes, mas mabilis din tumubo ang katarata. Kung matagal na umiinom ng steroids, pwede rin hong magdulot ito. Pwede rin dahil sa eye injury o dating operasyon sa mata. Ang sobrang exposure ho sa araw, sa UV rays, paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay nakakadagdag din po ng risk. Kaya't hindi lang ito sakit ng matatanda. Pwede ring lumabas ng mas maaga depende sa lifestyle at health conditions. Meron rin po tayong iba't ibang uri ng katarata. Ang nuclear cataract na nasa gitna ng lente, cortical cataract na nasa gilid lang ng lente, posterior subcapsular cataract na nasa likod ng lente at mas mabilis lumala, at ang congenital cataract na simula pagkabata. Hindi itong pangkaraniwan pero mahalagang maagapan. Madali lang po ma-diagnose ang katarata. Una, sa vision test. Pangalawa, slit lamp examination para matingnan ng lente ng mas malinaw. Kung minsan sinisilip din ho kung may iba pang sakit sa mata gaya ng glaucoma o mga problema sa retina. Mahalaga ito kasi hindi ho lahat ng paglabo ay dahil sa katarata.
Ang mga opsyon sa paggamot. Kung maaga pa lang, minsan sapat na ang bagong grado ng salamin o maliwanag na ilaw. Pero ito huy pansamantala lamang. Kapag lumala na ang katarata, ang tanging paraan para tuluyang matanggal ito ay ang operasyon. Hindi po natatanggal o natutunaw ng mga eye drops o mga herbal na gamot ang katarata. May dalawang pangunahing paraan ng operasyon para sa katarata. Yung una ay tinatawag na ECCE o extracapsular cataract extraction. May malaking hiwa na ginagawa sa gilid ng mata. Ginagamit ito kung napakalaki o sobrang matigas na ng katarata. Kinakailangan nito ang tahi. So buong lente ho yung tinatanggal at pinapalitan ng artificial na lens. Ang pinakakaraniwang operasyon ay ang phacoemulsification. Gumagawa ng maliliit na hiwa, dudurugin ng ultrasound ng malabong lente at aalisin ito. Pagkatapos, ipapalit ang malinaw na artificial na lens. Maganda po sa operasyon ng katarata ay outpatient procedure lang siya. Ibig sabihin, uuwi din ho kayo sa parehong araw at kadalasan mabilis ang recovery. Benepisyo ng operasyon. Pagkatapos ng operasyon, karamihan sa pasyente ay nagre-report ng mas malinaw na paningin, mas madali ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa o pagluluto, mas ligtas ang paglalakad at pagmamaneho, at higit sa lahat, mas gumaganda ang kalidad ng buhay. Bagamat ligtas ang operasyon, may kaunting risks pa rin tulad ng impeksyon, pagdurugo, pamamaga, o panandali ang paglabo. Meron din tinatawag na secondary cataract o posterior capsule opacification. Pero huwag pong mag-alala dahil itong posterior capsule opacification ay madaling gamutin gamit ang laser. Paghahanda bago ang operasyon. Bago operahan, importante na mayroong kumpletong eye check-up. Kasama ang pagsukat ng mata para malaman kung ano artificial na lente ang babagay. May mga gamot din pwedeng ipatigil depende sa payo ng doktor. At mahalaga, siguraduhin may kasama kayo sa araw na operasyon kasi hindi kayo pwedeng magmaneho pa uwi. Pagkatapos ng operasyon ng katarata, may mga bagay na dapat tandaan para masigurong mabilis at ligtas ang paggaling ng mata. Una, napakahalaga ng eye drops na irereseta ng doktor. May mga patak para sa impeksyon at pamamaga. Sundin ng maigi ang oras at tamang dami ng patak. Ito ang proteksyon ng mata habang nagpapagaling. Pangalawa, may mga dapat iwasan. Huwag kusutin ng mata at kahit makati dahil pwede itong masugatan o madumihan. Iwasan ang pagbubuhat ng mabibigat kasi nagdudulot ito ng pressure sa mata na pwedeng makaapekto sa sugat. At huwag muna maliligo sa dagat o swimming pool kasi ang tubig na madumi ay madaling magdulot ng impeksyon. Pangatlo, at ang pinakaimportante, huwag kalimutan ng follow-up check-up. Doon tinitingnan ng doktor kung maganda ang paggaling, kung may pamamaga pa, o kung kailangan dagdagan o bawasan ng eye drops. Sa check-up din malalaman kung kailangan ng bagong salamin para mas malinaw ang paningin. Paano ba maiiwasan ng katarata? Hindi talaga natin lubos na maiiwasan ng katarata dahil natural itong parte ng pagtanda. Pero pwede ho nating pabagalin ang paglala nito at bawasan ang panganib kung susundin ng ilang healthy habits. Una, magsuot ng sunglasses na may UV protection para protektado ang mata sa araw. Iwasan ang paninigarilyo at sobrang alak dahil nakakasira ito ng lente ng mata. Kontrolin ang diabetes at iba pang sakit para hindi madaling lumabo ang lente. Kumain ng mga masusustansyang pagkain, lalo na yung mga prutas at gulay na may antioxidants. At syempre, magpa-check up sa ophthalmologist ng regular para maagapan kung may nagsisimulang katarata. Bilang pagtatapos po, tandaan natin na ang katarata ay may lunas. Kung nakakaramdam ng malabong paningin, hirap sa gabi, o iba pang sintomas, huwag nang patagalin. Ang pinakamalaga ay magpakonsulta sa ophthalmologist para maagapan at magabayan kayo sa tamang gamutan. Dito sa Laguna Holy Family Hospital, handa kaming tumulong at magbigay ng dekalidad na eye care para sa inyo at sa inyong pamilya. Huwag matakot, magtanong at magpatingin dahil ang maagang aksyon ay nagdudulot ng mas magandang resulta. Salamat po.